Sige po, tayo pong lahat ay yumuko na at pumikit. Ipanalangin natin ang Word of God. Lord, thank you for your Word. Nihiling namin na talagang ikaw ang marinig namin, ang tinig mo, Panginoon, at hindi ang tinig ng kung sino lang, hindi ng lingkod mo, kundi ikaw lang, Panginoon. Wala kami magagawa kung wala kayo, walang kwenta ang pag-upo namin, malibang kausapin mo kami. Hiniling namin ang banal na Espiritu na mangungusap sa amin. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen at Amen. 1 Samuel 18, verse 1 hanggang verse 4. Okay? Sabi po dito, sabayan niyo po ako, matapos mag-usap sina Saul at David, ang kalooban ni Jonathan na anak ni Saul ay napalapit kay David. Okay? Ito po yung pagkakataon kasi binabasa po natin ang chapter 18. Ang chapter 17 po ay yung kwento ni David at ni Goliath. Siyempre po, si David, noon po matalo nga niya si Goliath, kinausap na siya ng hari. Yun po yung verse 1. Ngayon, pagkatapos nilang mag-usap, of course, nagkakilala na rin po si David at ang kasalukuyang prinsipe, si Jonathan, anak ni Saul, na dapat tagapagmana ng kaharian. Pero nung magkita po itong dalawa pong ito, napalapit ang kanilang kalooban, tapos sabi po dyan, napamahal si David kay Jonathan, tulad ng pagmamahal nito sa kanyang sarili. At gusto ko pong pag-usapan natin ang pangalang Jonathan. Pakisabi po ng malakas, Jonathan. Pag po sinabing Jonathan, ang ibig sabihin nun, the Lord has given. Galing po sa salitang Nathan, na ang ibig sabihin po ay He gave o kaya give. Pakisabi po ng malakas, bigay. Yun po ang ibig sabihin ng salitang Nathan. Kaya nga po, halimbawa po, yung Nathaniel, yung L po doon, God din po yun, ano po, given by God. At ang pangalan nga po ng bunso naming anak ay Nathan, pagkilala nga po, nabigay po ng Panginoon. Alam po ninyo, yung family po namin, of course, 3 na ang anak namin, ni Mami Weng at panganay nga si Denise, yung kumanta kanina. At noon pong, bago pa ipanganak si Denise, actually, 3 years kami na hindi nagkakaanak hanggang sa talagang nag-pray na kami at nung makaramdam na ng kakaiba si Mami Weng sa kanyang katawan ay nag-pregnancy test kami. Hindi ako kasama, siya lang, no? At pagkatapos ay yung nag-positive, punta kami sa doktor. Alam niyo, sabi ng doktor, bless kayo. Pinaliwanag ng doktor kung bakit daw kami bless. Kasi nga, sabi niya, yung kalagayan daw ng misis ko, mahirap magbuntis. Maliban sa polycystic, ay retroverted ang matris. No? Retroverted, parang baligtad yung matris. Pag baligtad, ang hirap daw pong magbuntis pag ganon. At mukhang mas mahirap manganak kasi dito lumalabas. No? Gumaganon po siya. No? So, pag nanganganak, hindi nila sasabihin na iri-iri. Sasabihin nila, luwa-luwa. No? Hindi push, blow, ganon, no? Kaya, kaso nga, si Mami Wing po kasi cesarean siya 3. Actually, dito lahat ang hiwa nun no? Kasi nga pabaligtad, no? Anyway, my point is, pag si Lord kasi nagbigay, wala namang makakapigil sa Panginoon. Amen? Wala pong imposible sa Diyos kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Meron nga akong ka-home church sa Pangasinan. Actually, dito ngayon, missionary din siya dito sa Maynila ngayon, na nung siya po ay bago magkaasawa, meron na pala siyang malaking myoma. At parang ang choice lang niya ay patanggal yung kanyang matris para mawala yung kanyang myoma. Kaso nga hindi pa siya nagkakaanak. So minabuti nila na ituloy pa rin yung kanyang pagbubuntis ng kanyang asawa na kahit na delikado, kahit na may malaking myoma sa kanyang tiyan. No? Pero alam niyo, yun po, inilaban po nila yon at ngayon nga po ay nung magkaanak po sila at yung kanilang anak na yun malaki na. Actually ngayon para baka more than 30 years old na yung kanilang anak. Alam niyo ang pangalan ng baby? Mayumi. No? Kasi nga, ang dahilan nila galing daw sa myoma, no? Na nagpapakita, pero magandang paalala, di ba? Nagpapakita na si Mayumi ay talagang kaya kang bigyan ng Panginoon kung talagang gugustuhin niya, hindi makakahadlang ang myoma. Maliwanag? Mga kapatid, kasi nga po, the Lord is a giving God. No? Ang Diyos ay Diyos na mapagbigay. He is so generous. Okay? Ngayon, yun nga ang ibig sabihin ng pangalan na Jonathan. No? Na uli, kung iisipin ninyo ulit yung salitang Jo, of course, again, shortcut nga po yan ng pangalang
Jehovah. Kagaya ng pinag-usapan natin last Sunday na ang pangalan ng Panginoong Jesus actually sa Old Testament ay Joshua o kaya Yeshua, no? O kaya Yehoshua. Tinignan ko po sa Hebrew Bible mismo, ano ba ang Jonathan? Ang nakasulat po ay Yehonatan. Na Yehonatan. Bakit po uli? Kasi nga nagpapaalala na yun pong Yehu ay pangalan po ng Panginoong Diyos. Yun nga po ang pangalang Jehovah. Maliwanag mga kapatid. At again, ini-emphasize ko po itong mga to. Medyo technical na bagay pero kailangan po tayong lumalim sa pagkakakilala po sa Panginoon para po nang sa ganon ay alam din po natin yun po kung saan po ba galing itong mga ito. Ano po? At ako po bilang isang pastor ay isang bagay po na talagang sinisigurado ko pagtayo ko sa harapan ninyo at pag nagturo po ako na yung sinasabi ko po ay totoo. Ano? At talaga pong hindi po hindi po nang huhula lang. By the way, nag-aral po ako ng wikang Hebreo 3 semester sa seminary at actually Greek 4 na semesters. No? Sinasabi ko po ito hindi para ipagmalaki kundi para sabihin po sa inyo, alam ko po ang sinasabi ko po, hindi ako nang huhula. Kaya po yung mga gumagawa ng kasiraan ng pangalang Yahweh ay malaki po ang kanilang pagkakamali. Maliwanag mga kapatid? Okay? So anyway, yun nga po, pag sinabi pong Jonathan, galing yan sa pangalang Yehonatan, na ang ibig sabihin ay Yahweh has given. Balikan nga lang natin yung letter ng pangalan ng Panginoon, yung pangalang Yahweh, di ba po? Ano po ulit yun? YHWH, di ba? YHWH na pwede pong basahin na Yahweh o kaya Yehovah. Nung nakaraang buwan kasi, pinag-usapan natin yung mga pangalan na ang dulo ay Yah. Tinutukoy po nun Yahweh. Ngayon naman pinag-uusapan natin ang mga pangalan na sa umpisa ay Ye o kaya Jo o kaya Yehovah. Bakit ganun, Pastor? Bakit magkaiba ang bikas? Well, talagang ganun ang language. Depende sa tense, depende sa voice. Tama po ba? Nag-iiba-iba tayo ng spelling, may nasisingit na letra. Tama ba, mga kapatid? Hello, tama ba? Halimbawa, ganda. Di ba? Pag sinabing ganda, madadagdagan niya ng letra, gumanda. Tama? Madadagdagan pa ng ibang letra, pinaganda. Napansin nyo? Madadagdagan pa, maiiba, spotless. No? So, ba't nauwi tayo doon, no? Anyway, yung nga, no? Kasi nga, nag-iiba yung letra, depende sa ibig sabihin. Tama? Okay, bigyan ko kayo ng example para maging clear lang muna. Ito halimbawa, yung salitang BRK, no? Kasi nga sa wikang Hebreo, sila po ay puro consonant, wala po silang letter, no? So, pakipakita nga, yung BRK, yun po ay yan, pagbabasahin mo yan, normally, barak, no? Pero ganito po yan, ang BRK, pag sinabi mong beraka, blessing. Pag sinabi mong barak, he bless. Okay? It's a verb. Pag sinabi pong baruk, ay blessed. Okay? Tingnan nyo yung katabi nyo kung mukhang baruk na baruk. Tingnan mo, baruk na baruk ka, bebe. No? So, okay, clear ba tayo? I'm just trying to explain kung bakit may Yahweh, tapos minsan ay Yehovah. Okay? At dito nga, ang pangalan nga nung pinag-uusapan nating tao ay Jonathan o kaya Yehovah Nathan, Yahweh has given. Ngayon, tama yon. Tama naman talaga yon. At magandang humihingi tayo sa Panginoon. Maganda na nararanasan natin ang mga blessing ng Panginoon sa buhay natin. Pero kung paanong ang Panginoong Jesus, si Yeshua, si Jesus, bumaba sa lupa, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa atin, yun naman po ang pinag-uusapan natin ngayong buwan na to. Na hindi po ito lang tungkol sa atin. Tingnan po yung katabi, pakisabihan, it's not just about you. Hindi po kasi yan para sa atin lang. Kasi nga po, di ba po, madalas pag pinag-uusapan po na ang pagbibigay ng Panginoon. Di ba? Pagbibigay ni Lord. Normally, ang attitude natin ay gusto nating tumanggap. Tama? Tama po ba? Halimbawa, pag pinag-uusapan ng bigayan, ano ba tayo? Sige nga. Pag pinag-uusapan ng bigayan, ano ba attitude nyo? Di ba? Di ba ang gusto natin, tayo po ay maging receiver? Right? Pero gusto ko pong maintindihan natin na nung ibigay si Jonathan ay hindi para po sa kapakinabangan na sarili ni Jonathan. Hindi po ito yung para mine, I receive, ganon. No, kasi po, ang ibig din pong sabihin, tayo po ay kapag sinabing ibinigay,
ibinigay din po tayo para sa kapakanan ng ibang tao. So pag sinabi pong God being generous, ang Panginoon ay Panginoon na nagbibigay, pinag-uusapan po natin ay hindi lang kung paano tayong tatanggap, kundi kung paano po na ang buhay natin ay maging blessing sa ibang tao. Naniniwala ba kayo you are given to somebody? Your life is given to others. Kasi nga po, mas sanay tayo siyempre na isipin na tayo ay bibigyan o tayo ay binigyan. Pero hindi tayo ganun kasanay isipin na tayo ay ibinigay din sa iba. So hindi para tayo tumanggap, kundi para tayo ay matanggap din naman ng iba. Hindi tayo para ma-bless lang, kundi tayo po ay maging blessing din sa ibang tao. Maliwanag mga kapatid? So si Jonathan, Yehonatan, Yahweh has given, kanino siya ibinigay? Si Jonathan, ibinigay siyempre unang-una sa kanyang magulang, right? Binigay siya kay Saul. Alam niyo, naging masamang hari si Saul, kaya nga tinanggal siya ang kanyang pamilya sa paghahari ng Israel. Pero kung mayroong napakabuting nangyari sa buhay ni Saul, walang iba kundi si Jonathan. Okay? Ibinigay siya kay Saul. At si Jonathan din, ibinigay sa bansang Israel. He was given to the people of God. Bago pa man mapanalunan ni David si Goliath, si Jonathan na po ang nagdala ng malaking tagumpay bilang isang napakagaling na mandirigma. At isang mandirigmang malaki ang pananampalataya sa Diyos. Siya na ang nagdala ng tagumpay sa Israel. And of course, Jonathan was given to David. Bakit andyan si Jonathan? Ang laki pala ng papel ni Jonathan sa buhay ni David. Bakit? Kasi nga ibinigay din siya para kay David. You see, hindi ito tungkol lang sa tayo ay tatanggap, kundi dapat magsimula din tayong tignan ng ating mga sarili na tayo ay bigay. Amen? Hello, amen ba? Sino rito naniniwala, ibinigay ka ng Panginoon sa pamilya mo? Whether anak ka o magulang ka, asawa ka, ibinigay ka. Tama? Sino rito naniniwala tayo ay ibinigay ng Panginoon sa mga kapatiran natin sa church? Come on. No? Come on, naniniwala ba kayo doon? No? Tayo ay ibinigay sa GTC, tayo ay ibinigay sa cell group. Right? Tayo ay ibinigay sa mga kaibigan natin. Come on, sinong naniniwala doon? Sino naniniwala? Di ba? Na dapat, hindi yung, ibinigay ka sa akin. Yeah, tama yun. No? Pero, actually, hindi ka lang basta tumanggap, kundi ikaw mismo ay bigay. Maliwanag po? So, ganun naman po kasi talaga ang buhay, give and take. Right? Pakisabi ng malakas, give and take. Diba? Na ako, ay siyempre, tumatanggap mula sa ibang tao, pero ako rin mismo, dapat ang buhay ko ay maging katanggap-tanggap din sa ibang tao. May ibinigay na tao sa akin, ibinigay ng Lord sa akin si Mami Weng, at ibinigay ng Panginoon ako sa Kanya. No? Hindi ko alam kung sino ang mas lugi sa amin dalawa, no? pero yun ang realidad ng buhay. Give and take. Pakisabi ng malakas, give and take. No? Hindi ako, si Mami Weng lugi talaga. No? Baka si awayin pa ako mamaya. No? Okay, so yun nga po, talagang tayo, dapat makondisyon tayo. Oo nga, no? Ako pala ay dapat na tignan ko ang aking sarili, bigay ng Panginoon sa ibang tao. Tingnan nyo po ang Acts 20 verse 35. Acts 20 verse 35. Sabi po dito, ang Panginoong Jesus, may sinabi daw, basahin nga lang natin ang buo. In all things, I have shown you that by working hard in this way, we must help the weak and remember the word of the Lord Jesus. How He Himself said, ano ang sabi ng Panginoon? Come on. Come on, ano raw? It is more blessed to give than to receive. Alam niyo, magandang i-memorize yan. Kayang-kaya naman yan, di ba? It is more blessed to give than to receive. Pakisabi ulit ng malakas, it is more blessed to give than to receive. Mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Come on, pakisabi ulit ng malakas yun. Mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen? So hindi ito puro main-main lang tayo, no? Hindi yung iniisip natin, yung tayo po lang tumatanggap. Sabi po ng Panginoon, actually mas mapalad. Sa totoo lang mas masaya, di ba? At mas pinagpala yung nagbibigay kaysa doon sa
tumatanggap. Kaya dapat ganun pala yung attitude natin, maging Jonathan tayo. Someone who is given by God to somebody para sa kanilang ikabubuti. Amen? Tatlong bagay na mahalaga na matutunan natin dito sa kwento ni Jonathan. Number 1, love others as you love yourself. Love others as you love yourself. Bakit? Tingnan natin ulit yung verse 1. Balikan natin. Ang sabi niya ay, matapos silang mag-usap, napamahal si David kay Jonathan tulad ng pagmamahal nito sa kanyang sarili. They were not just best of friends, no, kundi naging matindi po ang kanilang pagiging magkaibigan. Actually po yung friendship nitong dalawang ito hanggang sa mamatay si Jonathan, ay si David po, inalagaan niya yung lumpong anak ni Jonathan, si Mephibosheth. No, bakit? Kasi nga po, dahil nga po sa sobrang pagmamahalan nila bilang magkaibigan. Ano? Grabe po yung naging relationship po nila. At si Jonathan, nagpakita nga po ng ganung pagmamahal. Yun pong pagmamahal sa kapwa, kagaya ng pagmamahal sa sarili. Tingnan niyo po ang sabi po ng Panginoong Jesus sa Matthew 22 verse 39. Matthew 22 verse 39, ano po ang sabi? And a second is like it, you shall love your neighbor as yourself. Bakit second? Kasi may first commandment. Ano po yung first commandment? Sabi ng Panginoon, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. So mahalin mo ang Panginoon mong Diyos, that's number 1. Pero may number 2 na pinakamahalagang utos. Ano raw yung number 2 na yon? Mahalin mo ang iyong kapwa kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Alam niyo po, kung titignan natin ang ating sarili, ako pala Jonathan ako sa ibang tao. I am given by God to somebody. Then kung ganoon, dapat ma-develop sa puso ko ang pagmamahal sa aking kapwa. Na hindi lang yung sarili ko ang aking mamahalin, kundi mamahalin ko ang aking kapwa. Hindi rin naman sinabi ni Lord na mahalin mo ang iyong kapwa nang higit sa pagmamahal mo sa iyong sarili. Well, may mga ganun siguro. No, halimbawa, no, ang mga magulang, minsan ganun, mas mahal ang anak kaysa sa pagmamahal sa sarili. Di ba? Pero actually, ang standard at hanggang dito tayo, at pwede na po yun, sabi niya, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ano ang ibig sabihin nun? Na kung ano ang ayaw ko na ginagawa sa akin, hindi ko gagawin sa kapwa ko. Amen? Na kung ano yung gusto kong gawin sa akin, gagawin ko sa aking kapwa. Yun nga yung tinatawag nating golden rule. Di ba yung ako titingnan ko yung aking kapwa na pareho ko sila. Minsan kasi akala yata natin tayo lang ang may feelings. Di ba? Yung bang, pag ikaw ayaw mo nakakarinig ng ganito, no? Pero kung ikaw naman magsalita, kayang-kaya mo namang sabihin. Diba? Minsan yata, akala natin tayo lang ang marunong masaktan. Tayo lang ang marunong mahiya. Diba? Pero kung mahal natin ang ating kapwa, kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili, iisipin natin sila. Kung ako, masasabihin ng ganito, ganito mararamdaman ko. Malamang ganun din siya. Diba? Kung siya mayroong problema at kung ako yung nasa kalagayan niya, malamang ganito yung mararamdaman ko. So dapat naiintindihan ko siya. Tama mga kapatid, kung ako mayroong mga pangangailangan, ay ganito ako mag-isip, ganito ako nag-aalala, malamang ganun din siya. Hindi naman tayo laging pare-pareho, pero yun nga ganun. Kailangan mag-isip tayo ng ganun upang mas maintindihan natin at mas magmalasakit tayo sa ating kapwa. Amen? Hello, amen? Total maraming bago rito. Gusto ko pong i-share po ito sa inyo. Ano po? Kasi maaga ko pong natutunan sa buhay, meron daw 3 klase ng tao sa buhay talaga. Sabi ng mga sociologists, mayroon pong kapwa. Ang tawag po dyan, mga people. Taong-tao ang tingin mo sa kanila. Meron din naman daw pong machine, parang kasangkapan lang. Pag sinabi mong machine, ano po yon? Ito po yung mga kailangan mo lang sila. No? Mayroon din namang landscape. Ano po yung landscape? Hindi mo sila mang kailangan, pero andyan lang talaga sila. Nasa kapaligiran lang, bahagi ng tanawin. Yung people, these are the people that you love, you care about. Yung machine people, the people that you may not love, but you need them. Yung landscape, you don't love them, you don't even need them, they just happen to be there. Okay? So ibig sabihin nga raw po, sabi ng mga sociologists, ito yung mga 3 klase ng tao sa buhay natin. Ang tanong, ano ang tingin mo sa mga taong malalapit sa'yo? People ba?
O baka mamaya tingin natin sa iba, machine lang. Di ba? Tingin natin sa iba ay landscape lang. Bahagi lang ng tanawin, bahagi ng lugar, bahagi ng paligid. Ganon lang tayo. Di ba? Kapag nag-asawa ka, dapat ang tingin mo lagi sa asawa mo, people, people. Amen? Dapat yung anak mo, yung magulang mo, dapat people, people. Ilang mga kabataan kaya, mga kabataan, ano ba ang tingin nyo sa mga magulang nyo? No, kuhanan ng baon? No? Dahil kapag ganun, machine na lang sila. Maliwanag, nag-asawa ka, bakit? Para may tagaluto, tagahugas ng pinggan. So ibig sabihin, hindi people, people ang tingin mo siya ay machine. Maliwanag, pag dinadaan-daanan mo na lang, wala ka nang pakialam sa kanya, no? Ibig sabihin siya ay landscape na lang. Bahagi na lang ng tanawin. Maliwanag? Mga kapatid, kaya nga, ang dapat tingin ko sa aking kapwa, people, people. Kapwa, taong tao. No? Tingnan nyo nga yung katabi nyo po kung mukhang tao. O mukha naman, di ba? So tayo po, pare-parehong mga tao, pare-parehong may damdamin, pare-parehong may pangangailangan, pare-parehong may kung ano-anong sitwasyon sa buhay. Pag naintindihan natin yan, all the more we know how to care for each other. Mas natututunan natin magmalasakit at mas magmahal sa isa't isa. Amen? Love others as you love yourself. Kakaiba si Jonathan. No? Si Jonathan, minahal niya si David nang mas mababa kaysa sa kanya. Prinsipe siya eh. Ano ba naman si David, di ba? Pastol, ordinaryong mamamayan. Pero minahal niya. Tapos hindi siya na-insecure. No? Hindi rin siya na-inggit. Hindi rin siya nagselos. Kahit na alam niya, eventually, nalaman nga niya at naging sure sa kanya na si David ang papalit na hari. Instead na siya. Na kung tutuusin siya yung prinsipe. Pero sinuportahan pa niya si David. Ibang klase. Amen? Okay? So, love others as you love yourself. Number 2 ay be loyal. Pakisabi ng malakas, loyal. Tinan nyo nga yung katabi nyo, pakisabihan, loyal ka ba? No? Ituloy natin pagbabasa doon sa verses natin. Sige, doon sa, okay, ito na, no? So, napamahal si David kay Saul, si David kay Jonathan, tapos mula noon, hindi na pinauwi ni Saul si David. Ibig sabihin, pinatira na si David sa palasyo. Tapos, dahil sa pagmamahal ni Jonathan kay David, isinumpa niya na sila'y magiging magkaibigan habang buhay. Isinumpa. Of course, mayroong negative na meaning ang salitang sumpa, pero sa Pilipinas kasi, same word naman ang gamit natin, either negative o positive. Di ba? Pag sinabing nagsumpaan, nangako sa isa't isa. Di ba? Ibig sabihin po, kaya sa English, ang ibig sabihin niyan ay covenant. Pakisabi ng malakas, covenant. Sa English, kung babasahin niyo yan, Jonathan made a covenant with David. Sila po ay nangako, nagsumpaan sa isa't isa na sila ay magiging tapat na magkaibigan habang buhay. Of course, ang sumpaan na yan, ginagawa rin sa kasalan, di ba? Kaya nga tawag din naman natin ay marriage covenant. So, importante, yung covenant. Si Jonathan at si David ay nangako na magiging loyal sa isa't isa. At alam nyo, grabe po yung loyalty ni Jonathan dito kay David. Kung babasahin nyo yan, actually medyo mahaba yung pagsasama na bilang magkaibigan nitong dalawang ito. Chapter 18 hanggang sa mga sumunod pang mga chapter ng 1 Samuel, makikita nyo, ay grabe kakaiba tong si Jonathan. No, talagang sinuportahan niya si David, ipinagtanggol niya, pinoproteksyonan niya mula sa sarili niyang tatay. Kasi bandang huli, si Saul na hari, nagselos na kay David, at gusto nang ipapatay si David. Sino ang nagliligtas sa kanya? Si Jonathan. No? Bakit? Kasi nga mayroon silang covenant, no? Kahit na noong galit na yung tatay ni Jonathan, si Saul galit na talaga kay Jonathan. Talaga pong si Jonathan ay hindi niya pinabayaan si David. Bakit? Kasi po sila ay mayroong covenant. Pakisabi ulit ng malakas, covenant. Sabihin din uli, be loyal. Alam nyo, sa buhay, napaka-importante yung salitang loyalty. Minsan, iyan ay isang bagay na hindi na iniintindi ng iba, nawawalan na tayo ng sense of loyalty. Pero ang loyalty ay isang napakagandang katangian sa harapan ng Diyos. Sabi pa nga ng Panginoon, huwag kang mangangako ng isang bagay na hindi mo tutuparin. No? Kasi para sa Panginoon, napakahalaga yung katapatan. Napakahalaga yung loyalty.
At napakahalaga maging loyal tayo sa mga tao na inilagay ng Panginoon sa buhay natin. So ibig sabihin ganito, ako ay, ang tingin ko sa sarili ko, ibinigay ako ng Panginoon kay Mami Weng. Okay? Ibinigay siya ng Panginoon sa akin, yes, pero ibinigay din ako ng Panginoon sa Kanya, at dahil ibinigay ako ng Panginoon sa Kanya, dapat mananatili akong loyal sa Kanya buong buhay ko. Amen? Hello, maliwanag? Hindi yung, kasi ako ay, yung tingin mo lang sa sarili mo, para ka lang napadpad dyan, ganun, no? Para ka lang napunta dyan. O kaya, ikaw, ibinigay, ang tingin mo lang sa sarili mo, ay ikaw yung binigyan. Pag ikaw kasi yung binigyan, parang hawak mo, pwede mong bitawan. Tama? Pero kung ang tingin mo sa sarili mo, ikaw yung ibinigay, sila ang may hawak sa'yo, kasi ikaw ay binigay sa kanila. Maliwanag po ba? Halimbawa, kahit halimbawa ang church, pwede mong isipin, ibinigay sa akin ang church. Yeah, pwede. So anytime, pwede mong bitawan, pero pag inisip mo, ibinigay ako ng Panginoon sa church. Then, ibang usapan yon, kasi alam mo na ibinigay ka ng Panginoon dyan, ninilagay ka dyan, and importante po na manatili tayong tapat sa Panginoon. Amen? Hello, maliwanag ba, mga kapatid? So, pag isabi ng malakas, be loyal. Ang loyalty, ganito po para maintindihan natin, ang loyalty, meron tinatawag na vertical. Meron din tinatawag na horizontal. Ano yung vertical loyalty? Siyempre po, unang-una, siyempre kay Lord, no? Pero, dahil nga pinag-uusapan natin dito sa kapwa, so loyalty na vertical ay pwedeng, of course, sa bansa, di ba, panatang makabayan. Ganyan, no? Tapos, ano pa? Pwedeng loyalty sa trabaho, sa kumpanya. Kasi may boss ka dun eh. Tama? Hello, maliwanag mga kapatid? Di ba? So kung asan kayo inilagay ng Panginoon sa kasalukuyan, importante siyempre ang loyalty. Di ba? Ano pa ba? Loyalty, vertical pa rin siyempre, loyalty sa church. No, na pinaglagyan sa iyo ng Panginoon. Okay? Vertical pa rin po yun. Pero pagdating sa horizontal loyalty, pwedeng ito ay sa mga mahal sa buhay. Sa asawa, di ba? Ito po yung mga tungkol sa mga tao sa paligid natin na malalapit sa atin. Mga kaibigan, importante yung loyalty. Ang tawag doon ay horizontal loyalty. Tapat ako sa asawa ko, tapat ako sa magulang ko, tapat ako sa anak ko, tapat ako sa mga kaibigan. Ang tawag po doon ay horizontal loyalty. Maliwanag po? Okay, another thing na mahalagang maintindihan natin sa loyalty. Ang loyalty, mayroon tinatawag na negative, mayroon tinatawag na positive. Now, kapag sinabing negative, hindi ibig sabihin masama. Ang ibig sabihin po ng negative ay wala o kaya hindi. Okay? Wala o hindi. So ano yung negative loyalty? Yung negative loyalty, yung loyal ka kasi hindi ka disloyal. Are you following? Okay? Negative loyalty yon. Tapat naman ako. Bakit? Hindi ako nagtataksil. Di ba? Hindi ako traidor. Yan. No? Hindi ako fake. Yan, ganyan. So, ibig sabihin nun, dahil sa hindi ka ganito, you are loyal. Maliwanag? Maliwanag po ba? So, ibig sabihin, walang masama sa ganung loyalty, pero hindi sapat iyon. Okay? Yung ba, tapat naman ako, bakit? Wala naman akong ginagawang masama. Okay, mabuti, mayroon, wala rin. No? So, ang loyalty, dapat ay may part din na positive. Are you following? Di ba? So, ganito, no? Tapat ako sa asawa ko, bakit? Kasi hindi naman ako ng chichiks. Okay? So, good. Pero, ang positive loyalty ay tapat ako sa asawa ko kasi concerned ako sa kanya, pinaparamdam ko yung pagmamahal ko sa kanya at ako ay committed talaga sa kanya at ako ay andito para sa ikabubuti niya. Then, ang ibig sabihin nun, positive loyalty. Mayroon ka nang ginagawa na mabuti. Maliwanag? Hello, maliwanag? Yung ba, pwede kasi, tapat ako pero hindi ko na siya loves, di ba? Pwede rin yun, tama?
Pero tapat ka pa rin kasi takot lang kasi ako kay Lord eh. 'Di ba? Baka paluin ako ni Lord. O di mabuti nga may takot ka sa Diyos, pero wag tayong huminto po doon, ha? Na hindi ka lang loyal na negative, na hindi dahil sa hindi ako disloyal, kundi dahil sa positive, kundi dahil sa pinipili ko lagi na mahalin ang aking asawa. When it comes to marriage. Ganon din naman sa iba pang mga relationship. Amen? Ganon din naman pagdating sa mga kaibigan, pagdating sa iba pang mahal sa buhay. Importante pala na tayo po ay mayroong positive na loyalty. Maliwanag ba, mga kapatid? Okay, meron akong papakita sa inyo na photo quote. Pakipakita nga yung isang photo quote dyan tungkol sa loyalty. Huwag niyong picturean ito tapos i-post nyo. Kasi yung iba po kasi gagawin itong pantama, no? Sa kanilang mga kinaaasaran, no? So hindi ko intensyon na ganoon kasi nga ang point ko po dyan ay gusto ko pong kontrahin nga yung ganitong pananaw. Okay? Sige po, ano po ang sabi po niya? Sabi, some people aren't loyal to you. They are loyal to their need of you. Once their needs change, so does their loyalty. And sadly, talagang may ganyan. Tama po? O huwag niyong ipopost yan, ha? Baka masama loob niyo tapos gamitin niyo pa ako, ha? No. Kasama pa picture ko. Pero hindi nga, totoong may ganyan, di ba? Pero kaya ko po ipinapakita para hindi tayo maging ganyan. Right? Yung mga tao po kasi na ang kanilang tingin sa kanilang sarili ay sila ay binigyan instead na sila ay ibinigay, ganito ang kanilang pananaw. Tama? Ibinigay ka sa akin, dapat loyal ka sa akin. No? How about, ganito ang tingin mo, ako ay ibinigay sa'yo, kaya dapat tama ang attitude ko pagdating sa salitang loyalty. Amen? Na ibig sabihin, kahit tingin ko wala na ako napapala sa'yo, loyal pa rin ako sa'yo. Maliwanag ba, mga kapatid? Kasi pwedeng ganun eh, di ba? Yung iba kasi pag wala ka na nakukuha, iwanan na. Di ba? Ayaw ko na. Alam mo, ang taong loyal, ganito mag-isip. Wala na ako nakukuha sa'yo, pero baka kasi ako na ang dapat magbigay sa'yo. At ikaw naman na ang may makuha sa akin. Amen? Hindi na ako nabibless sa cell group ko. Ayaw ko na. Ganun ba? Hindi. Pwede. Baka kaya hindi ako nabibless kasi panahon na para ako naman mambless. Amen? Ganun mag-isip ang taong loyal. Hello? Yung bang iniisip niya, hindi lang kung ano ang makukuha niya, kundi kung ano ang kanyang maibibigay. Maliwanag, mga kapatid. Another thing about loyalty, pakinggan nyo mabuti, tanggalin na natin yan, baka mapicturean pa. No? So another thing about loyalty, no? The highest form of loyalty is loyalty to God. If your loyalty to man makes you disloyal to God, you can drop your loyalty to man. Ulitin ko po mga kapatid ha, ang pinakamataas na katapatan ay katapatan sa Diyos. Kung yung pagtatapat mo sa tao maging dahilan para sumira ka sa Diyos, pwede mong bitawan ang katapatan sa tao. Maliwanag? Ano ang ibig mo sabihin? Kahit may pinangako ako sa iyo, pero na-realize ko yung pinangako ko sa iyo ay magiging dahilan pala para magkasala ako sa Diyos, magiging dahilan pala yung aking pangako sa iyo, yung aking covenant sa iyo para ako mapalayo sa Diyos, mas pipiliin ko, natuparin ko, at manatili akong tapat sa Diyos kaysa tapat sa tao. Kasi minsan nagkakamali tayo ng loyalty. Yun naman ang reality niyan, di ba? Minsan nagkakamali ka ng pangako, nagkakamali ka ng nabitawang salita. Kung mali, hindi kinakailangan panindigan. Maliwanag, mga kapatid. Kung mali, hindi kinakailangang panindigan. Maliwanag ba? Hello? Diba? So, ganoon mga kapatid, ha? So, alam nyo, importante ang loyalty. Loyalty sa pamilya, loyalty, of course, sa trabaho, loyalty sa church, loyalty sa cell group. Kasi po lahat ng ito, loyalty natin sa Panginoon. Amen? Amen? Pati actually, pagpasok nyo sa relationship, importante ang loyalty. Kasi ba, sa mga kabataan ngayon, maraming kabataan, of course, walang ganun sa GTC. Yung jowa ng jowa. Nagbibilang ng jowa. Walang ganon, di ba? Uy, sumagot kayo. Di ba may mga may mga taong ganon, no? Na bisan
Basta pasok lang ng pasok sa love life nang walang iniisip na loyalty. Try lang muna natin, ganon. No? Alam nyo, nung ako nanligaw kay Mami Weng, nung sabihin ko kay Mami Weng, I love you, at the back of my mind, kasama nun, I will marry you. Kaya, nung kami mag-boyfriend na ni Mami Weng, umpisa pa lang, iniisip na namin kung kailan kami papakasal. Hindi na ako dumating pa sa point na, walang masama doon, okay lang yon. Kung trip nyong gawin, ha? Kung trip nyong mag-propose, magaganyan, no? Okay lang yon. Ngayon, mas kasi uso na yan ngayon, no? Noon naman may gumagawa na dati pa, pero hindi na ganun, hindi pa ganun ka-uso noon. Pero ako talaga, kahit may ganun na noon, I never saw the need. Una, wala akong sing-sing. Wala akong pero ako, I never saw the need. Why? Kasi from the very beginning, loyal na ako. Niligawan ko to, pinaibig ko to, at sobrang in love na siya sa akin. Ikamamatay niya pag nawala ako sa buhay niya. Kaya dapat tutuluyan ko to. No? Hindi nga. Kasi pag pumasok ka sa relationship, dapat may kasamang loyalty. Amen? Kaya pumasok ako sa ganyan, iniisip ko na yon, pagpapakasal. Okay? Kung trip nyo pa rin, kung gusto nyo na may maganong proposal, of course, formality. Pag isabi ng malakas, formality. Formality na lang dapat yon. Pero sa umpisa pa lang, dapat hindi yung jojowain ko to. No? Tapos susubukan ko lang. No? Pag okay naman siya, sige. No? O kaya pag wala akong nakitang mas okay sa kanya, di ba? Sige pa rin. Ganon, no? Hindi. Sa umpisa pa lang, dapat meron ka ng sense of loyalty. Amen? Mga single dyan. Hello? Oy, pumalakpak nga yung mga single dyan, no? Pakisabi po, loyalty. Okay? Ay, by the way, pati sa ministry, ha, dapat importante yung ating loyalty. Hindi, kapag ayoko na, no? Kaya dapat tingin mo sa sarili mo, ibinigay ka ng Panginoon sa ministry. Ibinigay ka ng Panginoon sa cell group mo. Okay? So, tingin mo hawak ako. Ito, binigay ako ng Panginoon dito, so hindi ako yung basta bibitaw. Amen? Ibinigay ka ng Panginoon sa anumang ministry mo, sa worship team, sa mga bata, no? Sa life class, binigay tayo ng Panginoon dyan. Be loyal to your ministry. Amen? Okay, number three, last, look to the interest of others. Ituloy natin pagbabasa muna, balikan natin si Jonathan, verse 4 na. Verse 4. Ano sabi? Ibinigay niya kay David ang kanyang balabal at kagamitang pandigma, pati ang kanyang tabak, pana at sinturon. Isipin ninyo si David, no? Isang kabataan na panalunan si Goliath, pero just the same, mahirap na bata, di ba? Mahirap na kabataan. Siyempre, yung itsura niya, no? Hindi bihis na pang-royalty. Ano ba ang kanyang gamit? Ano ang gamit ni David? Paano niya napatay si Goliath? O, di ba? Sa pamamagitan lang ng kanyang slingshot, yung kanyang tirador, sabi, at mayroon siyang tungkod. Yun lang ang hawak niya. Kaya nga sabi ni Goliath, ano tingin mo sa akin, aso? No? Bakit tungkod dala mo? Di ba? Sabi ni Goliath. Ibig sabihin, yun si David. Pero si Jonathan, binigay sa kanya, binigyan siya ng espada, binigyan siya ng pana, di ba? Binigyan siya ng mga kagamitan, pandigma, pero hindi ordinaryong kagamitan ng prinsipe. Amen? Ano ang kanyang damit? Natural, karaniwan damit ng Israelita, pero ngayon binigyan siya ng damit na pang-prinsipe. Right? Bakit? Kasi hindi lang sarili ni Jonathan ang kanyang inisip. Inisip niya yung tao, yung kaibigan niya, at naging blessing siya rito. Amen? Alam mo, kung titingnan mo ang sarili mo na ibinigay ka sa iyong pamilya, kung titingnan mo ang sarili mo na binigay ka sa trabahong ito, dapat ang isipin mo kung paano ka magiging blessing dyan. Amen? Mga kabataan, naniniwala ba kayo, binigay kayo sa inyong pamilya? Right? Sabi nga nila, hindi ka makapamimili ng magulang.
Pero may good news, makapamimili ka ng biyanan. No? Doon na lang kayo bumawi. No? Pero hindi nga, ibinigay ka sa iyong pamilya. Regardless kung anong pamilya mayroon tayo, ibinigay ka ng Panginoon dyan. Alam mo ba kaya ka andyan, lalo na ikaw nakakarinig ng Word of God, nakakilala ka sa Panginoon, kaya ka andyan para maging blessing? At para mapabuti ang iyong pamilya? Come on. Naniniwala ba kayo may maitutulong kayo kahit paano? Di ba? Kasi kayo yung andyan eh. No? Mapapabuti kayo kung paanong si David napabuti dahil sa kanyang koneksyon dito kay Jonathan. Maliwanag, mga kapatid. No? So, yun po, no? At ito ang sabi ng Biblia, Philippians chapter 2, verse 3 and 4. Philippians chapter 2, verse 3 and 4. Ano ang sabi po? Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Pahalagahan mo yung iba. Di ba? Nanghigit sa pagpapahalaga mo sa iyong sarili. Verse 4, tingnan niyo yung verse 4. Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. Ano raw? No? Tumingin kayo sa kapakanan ng iba, hindi lang sa sarili nyong kapakanan. Look to others' interest. That's number 3, mga kapatid. No? Look to others' interest. Tignan mo rin yung kapakanan ng ibang tao. Siyempre, natural sa atin, iniisip natin ang ating kapakanan, pero if I truly love others just as I love myself, it follows that I will look to their interest as well. Okay, isipin ko rin sila yung kanilang kapakanan, kagaya po ng ginawa ng Panginoong Hesukristo. Alam niyo po ba kung si Jesus, iisipin lang niya sarili niya, hindi siya dapat bumaba sa lupa. Tama? Imagine nasa langit siya, magkakatawan tao pa siya. Tapos hindi lang yun, no? Siya pa ay namatay sa krus, come on. No? Siya pa ay nagdusa ng ganon. Pero bakit? Kasi ang ginawa ng Panginoon, iniisip niya tayo. Hindi ang kanyang sarili. Actually, kung ituloy natin yung verses na yun, basahin natin sa Tagalog. Binasa natin verse 4, so verse 5. Sabi niya, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Ano ba ang kaisipan ni Lord? Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Ano ang nature ni Lord? Ano ang kanyang likas? He is God. Pero kahit na siya ay Diyos, hindi niya pinagpilitan manatiling kapantay ng Diyos. Verse 7, ano ang kanyang ginawa sa halip? Kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, naging masunurin siya hanggang kamatayan, oo, hanggang kamatayan sa krus. Palakpakan naman natin si Lord dyan, mga kapatid, no? Alam mo, kung hindi lang tayo talaga loves ni Lord, no? Kung hindi lang talaga tayo minahal ng Panginoon, hindi niya gagawin to, di ba? Hindi niya gagawin na bumaba sa lupa at mamatay sa krus. Pero minahal lang talaga tayo eh. Pero kaya nga sinakripisyo ng Panginoon ang kanyang sarili dahil sa pagmamahal niya sa atin. Alam niyo po, kung ako pala, tingin ko sa sarili ko, I am a Jonathan, the Lord has given me to somebody, I am a gift to people, to the people around me, dapat mayroong sense of sacrifice. Pag isabi ng malakas, sacrifice. Isang kailangan nung mag-sacrifice, mag-sacrifice ng oras, mag-sacrifice ng lakas, ng resources minsan. Bakit? Kasi yun nga po no? Ibinigay ako ng Panginoon. Hindi ko pagmamayari lang ang buhay ko, ibinigay ako sa iyo. Maliwanag po? So ganun, kaya nga sabi po, look to others' interest. No? Pag sabi nga ng malakas to, I am given. Sabi ko malakas eh. No? I am given for others' help. Binigay tayo for others' aid. Di ba? Tayo ay help para sa ibang tao. Naniniwala kayo doon? Kagaya ni Jonathan kay David, nakatulong siya ng malaki. Alam niyo po, lalo na sa relationship, importante yung ganyang idea. Si Eva, ibinigay kay Adan, ang tawag ay helpmate, katuwang. Pag sabi ng malakas, katuwang. Pag sinabing helpmate, hindi po helper, no? Helpmate, katuwang, mutual aid. You help each other. Sa mga relationship, ganon. Bakit ganito ang nanay ko, samantalang ganito ako?
Mabuti nga magkaiba kayo. Kasi nga, ibig sabihin, dinisign kayo na magtulungan sa isa't isa. Di ba? Ikaw na nanay, huwag mong laging hanaasa, yung mga anak ko, ganito, ganyan. No? Well, turuan mo sila, tulungan mo sila kasi nga, magkaiba kayo ng karakteristik. Sa mag-asawa, tingnan niyo po sa mag-asawa, ha? Kahapon yata yon nabasa ko yung post ni Andy Eigenman. Doon ako nabasa yun tungkol sa, sabi niya, nakabasag ng baso yung kanyang asawa, naramdaman daw niya na naglinis. No? Kaya lang, nung paglabas niya ng kwarto, nakita niya mayroon pang bubog, 2 malalaking bubog na nakakalat sa sahig. So nainis siya, nakaramdam siya agad ng inis, sabi niya sa kanya sarili, napaka-careless naman ng asawa kong to, no? Na hindi ba niya inisip yung mga anak namin pag napunta rito at naapakan sugat ang mga hiwa yung mga anak. Nakairamdam siya agad ng inis, no? Pero mamaya daw pumasok din agad sa kanyang isip, kaya nga di ba nga helpmate ka nga, no? Helpmate upang yung pagkukulang ng asawa mo, hindi para ikagalit mo, kundi tulungan mo siya doon sa area na yon. Oo nga naman, magandang pananaw sa buhay, di ba? Di ba? Oo nga, no? Kaya kayo magkaiba ng asawa mo para yung kalakasan niya na nagkataong kahinaan mo, magkatulungan kayo. Para yung kalakasan mo na nagkataong kahinaan niya, maitulong mo sa kanya. Right? Kung nyo hanapin, dapat ganito kasi ako, dapat ganito ka rin eh. Diba? Ganun ba yun? Sa mag-asawa, naghahanap ng compatibility. Gusto natin lagi, compatible. No? Uy, bagay tayo, pareho tayo. No? So, laging ganon. No? Pareho tayo maingay, bagay tayo. Para maingay sa barangay. Ganon. Tahimik ka, tahimik din ako. Magpakasal na tayo, hindi tayo mag-uusap kahit kailan. No? So, compatible. Hindi po, importante talaga, complementary. Sabi nila, di ba? Nagkakatulungan kayo. Huwag niyong i-compare ang sarili niyo sa asawa niyo, kundi i-complete niyo ang asawa niyo sa pamamagitan ng kung ano ang meron ka. You are not there to complete, or you are not there to compare to each other, you are there to complete each other. Maliwanag? Maliwanag, mga kapatid. Di ba? Sa anumang mga relationship, ganun din sa cell group, no? Dapat isipin mo, ano makukontribute ko rito? Walang ganito, walang ganyan. Sa church, walang... Kaya ka nga andyan eh. Kasi binigay ka nga eh. Kasi nga incomplete kami, hindi kami perfect. Kaya ka dumating, no? Pagdating mo, malay mo perfect na tayo, di ba? Of course, we will never be perfect. Pero ang point, napupunan natin ang ating mga pagkukulang. Ang mga kakulangan ng isa't isa. Amen? Of course, you are given for others betterment. Pakisabi ng malakas, betterment. Para sa ikabubuti nila. Kaya ka andyan para sila mapabuti. O yung mga cell leader dyan, ha? No, kaya kayo andyan para mapabuti ang inyong mga disciples. Amen? Amen? Tayo, yung mga naglilingkod sa Panginoon, kaya tayo dito para mapabuti yung mga tao. Magtuturo sa bata para mapabuti ang mga bata na yan. Kaya na, andyan po kayo para mapabuti ang inyong pamilya. Remember that, kapatid. Inilagay ka dyan for others' betterment. Ito pa, mahalaga din to. Of course, marami. Magandang makita natin, inilagay tayo ng Panginoon dyan for their interest. Pero ito, pangunahing interest ng tao is their salvation. Inilagay tayo ng Panginoon for others' salvation. Amen? Say Yeshua, the Lord saves. Amen? Yahweh saves. Kung si Yeshua, ang Panginoong Hesus na sa atin, tanggap natin ang kanyang kaligtasan, dapat makita po natin yung ibang mga tao maliligtas din sa pamamagitan natin. Kaya ka inilagay dyan para gamitin ng Panginoon. Para sa kaligtasan ng ibang tao. Para mapalapit yung ibang mga tao kay Lord. Amen? Kaya nga tayo po, what do we do? Nagsishare tayo ng gospel, nag-i-invite tayo. Sabi ko nga, mayroon mamaya. Ano po, bakit? Kasi po, kaya tayo andito. Kasi binigay tayo ng Panginoon dito sa Caloocan. Binigay tayo ng Panginoon dito para sa kaligtasan ng marami pang kaluluwa. Amen? Tumayo na po tayong lahat. Sige po. Meron po ako papakitang picture po sa inyo. May ongoing na Paralympics, no? May ongoing ba? Tapos na yata. May Paralympics, no? Ito yung isa sa nakaka-amaze sa akin na ginagawa sa maganyang mga competition. Yung track and field na ang runner po, ang talagang nakikipag-compete yung bulag. Nakapanood kayo ng ganito? Napanood ako ganyan, na-amaze ako. Babae naman sila na tumatakbo, no? Ang bilis talagang tumakbo. Pero ang talagang competitor,
ay yung bulag. Yung bulag. Tapos nakikita ninyo na meron silang parang tali, no? Bakit guide yun eh, no? Siyempre may cue yan, no? Kung kakaliwa, kakanan, no? So kasi nga hindi makakatakbo siyempre at hindi mararating ng bulag yung kanyang pupuntahan kung walang guide na yon. Pero yung guide na yon, ayan po siya, ano po? At siya po ang tutulong doon sa competitor mismo para nang sa ganun siya ang manalo. At siyempre pag nanalo yung competitor, nanalo yung bulag, siyempre ang gantimpala sa bulag. Tama po ba? Ang honor andon sa bulag. Siyempre, damay yung guide. No? Pero, ang higit sa lahat kasi, tinulungan niya yung bulag na yon. So come to think of this, mga kapatid. Dahil guide ka, ibig sabihin, kapag nag-training to, kasama ka nagtitraining. Tama? Tama? Hindi po pwedeng mahina ang katawan mo, mas malakas ang katawan niya, no? Hindi po, mamaya kalad ka rin ka pa niya, di ba? Baka mamaya ikaw pa yung kanyang maiwanan. Pero makikita po ninyo, ano, na mag-e-effort siya, magpapagod siya, magsasacrifice siya, mahirapan siya, pero not more on para sa kanyang sarili, kundi para doon sa bulag, para doon sa tao na tinutulungan niya. Yun po ang point ng pagiging Jonathan. Amen? The Lord has given you to somebody. Now, isipin po ninyo, kung ikaw ito, sino kaya ito ngayon yung narito sa buhay mong ito? Sino yung ginaguide mo? Sino yung tao na yon? At, maganda po, tingnan na natin ang ating mga sarili. Lord, binigay mo pala ako sa Kanya. Binigay mo pala ako sa kanila. I will love them as I love myself. I will be loyal to them. No? I will look to their interests and not just my own. Amen? Yumuko po tayo lahat at pumikit. At sabihin nga po natin yun sa Panginoon, kung meron kayong naiisip ngayon na tao o grupo ng tao, maaring ang cell group mo ang pinapaisip ngayon ng Panginoon. No? Maaring grupo, maaring yung buong pamilya mo, o maaring isang tao, pero ngayon, sinasabi sa atin ng Panginoon, anak, you are my gift to them. Regalo kita sa kanila. Kasi hindi ka nag-i-exist sa mundo para lang sa'yo, para sa kapakanan mo. You exist for others. You live for others as well. At doon lang makukumpleto ang pagkatao natin, ang buhay natin, doon lang tayo magiging mas masaya sa buhay pag tayo po naging talagang regalo sa iba. At naging gift yung buhay natin sa ibang tao. Sabihin niyo po, ipag-pray niyo yung mga tao na yan, Lord, gamitin mo ako, Panginoon, sa kanila. Lord, help me to be a blessing to my family. Kahit sa maliit na paraan, Panginoon. Makatulong ako sa pamilya ko. Makatulong ako sa mga magulang ko. Kahit sa maliit na paraan. Lord, make me a blessing to the church, to the community. Sige po, sabihin niyo, Lord, make me a blessing to my company, to my campus. Make me a blessing. Panginoon, marami pong salamat that you have blessed us with several or even so many people in our lives. Panginoon, salamat sa buhay nila, sa mga taong ibinigay mo po sa akin, Panginoon. Maraming salamat. But Lord, narito po kami ngayon na kami man po binigay mo sa ibang tao. Binigay mo rin kami para sa kanila. So Lord, panalangin namin ngayon, maging blessing kami. Maging blessing kami para sa mga pamilya namin, sa mga kinabibilangan namin, na mga trabaho, school, Panginoon.
Maging blessing kami sa aming mga kanikanyang mga lugar. Maging blessing kami, Panginoon, sa church, Lord, sa cell group namin. Maging malaking blessing po kami. Panginoon, gamitin nyo ang mga buhay po namin. Help us, Lord, to not just live for ourselves. Help us to live for others also. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga salita. Tinatanggap nga po namin ito sa aming mga buhay. At ngayon din po, Panginoon, pinapanalangin namin ang gawain mamaya-maya na gamitin mo po ito, gamitin mo si Pastor Alvin, marami pang mga maliligtas, Panginoon, madadala sa iyong pamilya, at magbabagong buhay, mga tao, Panginoon, na mapapalapit sa iyo. Pagpalain niyo ito, Panginoon. Gamitin mo rin po ang buhay namin para sa kaligtasan ng marami pang mga tao sa paligid namin. Lord, give us heart for people. Tulungan mo kami na talagang magkaroon kami ng malaking puso para sa mga tao sa paligid po namin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Suguin niyo kami mula rito na taglayin namin ang basbas niyo sa buhay po namin. Basbasan niyo kami, 10 ng aming mga pamilya. Panginoon, marami pong salamat. At ngayon, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, at ang pagsama lagi ng banal na Espiritu ay tanggapin nating lahat ngayon at magpakailanman. Amen at amen.